PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Heto na ang kwento ng walang hanggang pagmamahalan sa ikaw lang ang mamahalin. Hatid ng Sunsilk with Nano Complex, Enervon Tablet at Meralco. Alis ako ngayon eh. Bibistahin ko si Nay Lilian. Tama. Gusto mo samahan kita pupunta kay Aling Lilian? Kaalis lang ba ni Catherine? Opo, ma'am. Bakit hindi mo rin tulungan yung sarili mo? Kapag gumaling ka na, kapag magaling ka na, makakalabas ka na dito. Pagkatapos kahit na anong oras, pwede na kayong magkita ng anak mo, di ba? Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero ang importante, mailayo ko na siya kay Ferdinand. Huwag niyo nang ituloy yung binabalak niyo, ma'am. Hindi ko siya pag-aaksaya ng panahon ko. Mag-aaksayahan niyo siya ng panahon. Dahil alam niyo na ang totoo na si Catherine ay anak ni Sir Ferdinand. Pero hindi ko hahayaang maagaw mo sa anak ko ang karapatan niya. Dahil ngayon pa lang, sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Walang dapat nakalam nito! Itawan mo ako! Catherine! Kuya! Nay? Nay! Catherine! Hindi ba natin siya tutulungan? Bakit ba? Baka mamaya madami lang tayo. Iha, hindi mo ba kasama ang tatay mo? Kailangan ko siyang makausap. Bakit ho ba? May nangyari ba sa nanay ko? Kamusta po ba ilagay yung pasyente? Tatapatin ko na kayo. Malaki ang naging pinsala ng pasyente. 50-50 ang chance na mabuhay siya. Dok, nakikiusap po ako sa inyo. Gawin niyo po lahat para makaligtas ang nanay ko. Gagawin ko yan. Excuse me. Catherine, I'm sorry. Catherine, gusto ko magalit sa driver ko pero nangyari na eh. Wala na akong magagawa ka. Catherine, promise, hindi namin ginusto yung nangyari. Aksidente lang yun. Catherine. Ayoko na magsumama yung loob ko sa'yo eh. Kasi paulit-ulit na mababalik sa akin yung nangyari. Nanay ko pa rin yung dinandaan niyo eh. Nanay ko pa rin yung nasa bigit ng kamatayan ngayon. Alam mo ba kung gano'ng kasakit para sa akin yun? Kaya ko tanggapin kung mawala sa akin kahit sino. Kasi huwag lang si Inay. Catherine. Sorry. Sorry na. Kasi ba umalis ka na lang? Iwan mo na lang ako. Kasi pag nakikita kita, mas lalo pa ako nabibigatan eh. Sige na.
Catherine? Hello, sir. Sir, pasensya na po kayo yung natawagan ko, ah. Wala na po kasi ako alam na pwede pang lapitan, eh. Bakit, Catherine? Ano nangyari? Sir, si Inay po. Na-aksidente po siya, eh. Hindi ko po alam kung gagawin ko, sir. Tulungan niyo po ako. Ayoko po mawala sa akin ng nanay ko. Saang ospital? Tatagal mo ang loob mo. Papunta na ako dyan. Tita Amara, kinakabahan ako, eh. Paano kung mamatay si Aling Ising? Paano kung malaman ng mga pulis na tayong gumawa nun? Tumihimik ka nga dyan. Hindi naman tayo nakabangga kay Ising eh. Kahit na, Tita Amara, dahil pa rin sa atin yun, eh. Tumigil ka nga dyan. At kahit pa-imbestigahan pa nila, hindi naman nila tayo masasangkot. Ang problema ko ngayon, paano kung makaligtas yung si Ising? At masabi niya kay Ferdinand na mag-amanga silang dalawa ni Catherine. Kailangan makagawa ko ng paraan para hindi niya masabi yun. Para tuluyan na siya manahimik. Ano na namang plano mo? Nay. Nay, sana naririnig niyo ko. Nay. Huwag niyong kakalimutan yung mga plano natin sa Pasko, ha? Ayoko kasing i-celebrate yung mag-isa, eh. Nay, okay lang po sa akin kung wala akong tatay. Kung hindi buo yung pamilya natin, ayos lang po sa akin yun. Huwag lang kayo makawala sa akin. Ma'am, nasa ICU na po yung hinahanap yung pasyente. Salamat. Ayun na. Tita Mara, ano bang gagawin natin dito? Baka mamaya malaman pa nila may kinalaman tayo dun sa nangyari. Eh kung ganyan ka, talagang mabibisto tayo. Okay ba? Maylene, sumunod ka na lang sa akin. Kailangan mawala na talaga yung Ising na yan at lahat ng nalalaman niya tungkol sa Catherine. Kailangan gawin ako paraan. Paano naman mangyayari yun? Alam mo, hindi ako mamamatay tao. Pero ngayon, wala na akong choice eh. Gusto ko, mailibing ang Ising na yan, kasama niyang ililibing ang sekreto ni Catherine.